Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 17.7 million pesos na halaga ng tuyong dahon ng marijuana nasabat sa Benguet. Task Force Philippines binuo ng Pilipinas at US. Inflation rate sa bansa noong Oktubre nanatili sa 1.7% ayon sa Philippine Statistics Authority. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Nasabat ng mga operatiba ng Police Regional Office Cordillera ang mahigit 17.7 million pesos na halaga ng tuyong dahon ng marijuana sa hot pursuit operation sa Sitio Mogao, Barangay Gambang, Bacon, Benguet, umaga ng November 4. Ayon sa 1st Benguet Provincial Mobile Force Company, nagsimula ang operasyon matapos tumakas ang isang sasakyan mula sa checkpoint sa Sitio Gakian at bumalik sa Barangay Ampasungan. Agad itong hinabol ng mga pulis at nasukol sa Mugao. Dito dinakip ang dalawang lalaki, edad na 24 at 25 na parehong taga Parañaque City. Nasamsam mula sa kanila ang kabuuang 147.67 kilos na tuyong dahon ng marijuana na nagkakahalaga ng 17.7 million pesos. 127 tubular forms o 127 kilos ang kabuuang timbang, nakasakong 10.27 kilos at garbage bag na naglalaman ng 10.4 kilos ng marijuana leaves at stalks. Nakaharap ang mga suspects sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Opisyal nang binuo ng Pilipinas at Estados Unidos ang Task Force Philippines. Ayon kay Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr., ito ay expansion o pagpapalawig ng Task Force Ayungin na orihinal na nakapokus sa operasyon sa West Philippine Sea o WPS. Aniya, ang bagong task force ay maaaring magsilbing counterpart organization sa pagitan ng Pilipinas at US na kahalintulad sa arrangement sa joint military exercises gaya ng Balikatan. Tututukan ng Task Force Philippines ang pagpapahusay ng joint planning, intelligence sharing, logistics coordination at real-time operational readiness. Responsibilidad din ng task force ang mga siwa sa combined defense exercises, pagsasagawa ng maritime patrols at pagpapahusay ng paggamit sa Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites sa bansa. Inaasahan na sa pamamagitan ng bagong task force kasama ang US, mapapalakas ang credible deterrence at disaster response ng bansa. Nanatili sa 1.7% ang inflation rate sa bansa noong Oktubre ayon sa inilabas na datos ng Philippine Statistics Authority o PSA. Sa PSA Inflation Press Conference ngayong araw, sinabi ni National Statistician and PSA Undersecretary Claire Dennis Mapa na kapareho ito ng naitalang inflation rate noong Setyembre at mas mababa kumpara sa 2.3% na naitala noong Oktubre ng nakaraang taon. Pasok din ito sa forecast range ng Bangko Sentral ng Pilipinas na inaasahang maglalaro sa 1.4% to 2.2%. Sa unang pagkakataon, nanatili rin sa 1.7% ang average inflation rate sa bansa mula Enero hanggang Oktubre ngayong taon. Ayon kay Mapa, pangunahing nag-ambag sa inflation rate noong nakaraang buwan ng pagtaas ng presyo ng housing, water, electricity, gas and other fuels na may 2.7 inflation rate at 34.6% share. Habang naitala naman noong nakaraang buwan ng pagbagal ng presyo ng gulay, partikular na ang kamatis, gayon rin ang pagbaba ng presyo ng karne ng baboy. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.